magsasalita tayo, paano ba natin nahaharapin si human metapneumovirus or HMPV. Alamin muna natin, ano bang difference nung tinatawag na epidemic at saka pandemic, no? Okay. Kasi pandemic, siguro, alam na natin yan lahat. Pag sinabi kasi nating pandemic, ito yung sabay-sabay sa iba't ibang bahagi ng mundo na tumataas yung kaso. So, yun yung pandemic or pandemya. Diba? Pag sinabi naman nating epidemic, dun sa iisang lugar. That's why, for example, etong lumalabas nga ng mga news or updates na nakikita natin sa internet or every online platform, tinatawag nilang epidemic. Pero in that particular place only. Pero ito si HMPV or si human metapneumovirus, diba? Ang tinitingnan kasi nila dito, sabi nga nila, is it the next COVID? Yun yung main question eh. Kaya parang kinakabahan tayo. Anak ko, natatandaan ko tuloy yung mga lockdown, yung mga pasyente at that time. Siyempre, ang hirap ng buhay natin noon na talagang... Hindi ka makagalaw. Yes. Kumbaga, naka-quarantine. Yes, quarantine, isolation, yung mga ganung bagay na na-experience natin yon. So, tackle natin, at least alam na natin Yung pandemic noon, 'di ba? Ano ba yung mga ginawa natin doon steps? So nandiyan na yung kasama, sana nakikinig yung mga nakikinig sa atin. Lalo na if ko alam niyo na medyo sickly kayo or kasama na din siya kung nandun na sa senior ages, 'di ba? The golden years, 'di ba nga po? So pag nasa golden years, mga katropa. Yeah. Ay, hindi pa naman. Ma'am Aida, ang layo pa ba? nun. Hindi pa ba senior? Hindi pa po. Okay. Pero pag nandun na tayo sa golden years, dapat at saka mga immunocompromised, ibig sabihin yung mga pa-transplant or let's say may cancer or going under immunocompromised? Yes, immunocompromised. Oh, okay. So ibig sabihin yung health system nila or yung immune system nila are medyo hindi na siya ganun kalakas. Hindi na siya dating yung original. Yes, hindi na yung original nila, 'di ba? So mga may cancer, transplant patients, mga mayroong rare diseases, 'di ba? Mga seniors kasama diyan. Dapat dyan, nagsisimula na tayo mag-mask. Yung mga personal hygiene natin, yung mga personal equipment or hygiene na ginagamit natin na nagmamask, nag-alcohol parate, di ba? And also yung sarili mong baso, sarili mong straw, yung mga ganyan bagay. Medyo siguro ngayon, iwas na rin muna tayo or para alam mo na, hindi mo kagad ma-catch kagad, iwas ka muna sa masyadong crowded na mga places. Yung mga ganun natin ginagawa noon if kung natatandaan din ng mga viewers natin. So, kasama lahat yan na dapat tinatandaan natin dahil na-experience na natin kaya na natin siyang harapin. Huwag na hintayin yung na biglaan na lang, biglang tatama na lang sa'yo. Naku, mahirap po talaga yun. So, wag na nating antaying umabot pa sa punto na biglang nandyan na sa harapan, di ba? So, ano pa yung mga pwede nating gawin? Kasama na rin kasi dyan is kailangan talaga yung immune system mo, pinapataas talaga natin. Paano ba natin napapataas to ulit? Di ba, napag-usapan nga po last time, pati dun sa mga nakinig, kasama na dyan yung tamang kain, tulog, di ba? Tamang inom ng tubig, hydration, and also, kung hindi natin nagagawa yung 3 areas na yun, yung mga katulad ng mga food supplements, kasama na din dyan. Yung mga vitamins and minerals, pwedeng yung katulad ng sa harap natin yung Flavon Pro at Immune Advance. Kasi ang nangyayari dyan, Ma'am Aida, tsaka sa mga viewers natin, kapag ang katawan natin humihina dun sa isang area, kung natatandaan ninyo sa mga viewers natin yung triangle na sinabi ko po, yung host, yung agent, at saka yung environment. Okay. So, kapag dun sa isang area na yan, merong imbalance, or kunyari, for example, sa host, medyo humihina yung katawan niya or yung immune system niya. Diyan po mapasok yung mga opportunistic pathogens natin, which is either yung bacteria or yung virus. Diba? So, si bacteria, alam na natin yan. Usually, pwedeng madaan yan sa antibiotics or sa gamot. Pero sana, again, public service announcement, na hindi tayo basta-basta umiinom ng antibiotic dahil may ubo lang or dahil may sipo lang, antibiotic agad. Dapat nagpapacheck up pa rin po tayo, no? Pero let's say, for example, alam na natin na may infection, alam na natin na bacterial in origin, pwede na po tayo kaagad mag-antibiotic nun. Dahil ito naman ay pine-prescribe ng ating mga doktor.
paano naman pag virus? Pag viral po kasi, dyan babalik naman tayo ulit sa yung sa normal na trangkaso, sasabihin natin dyan is self-limiting. So, pag self-limiting, usually, mga ilang linggo lang bago yan biglang mawawala sa katawan. Or, sabi nga namin is, nakaka-adapt yung katawan mo ngayon. Diba? And tinutulungan mong mag-adapt yung katawan mo para malabanan yung mga ganitong mga viral illnesses, no? Sila yung mga trangkaso, yung mga flu. Diba? Pero, bakit kaya biglang lumalakas? Parang sabi nga nung iba, ngayong taon na to, nagkatrangkaso ako after some time, biglang hindi na naman. Okay. Or, pag tinamaan ulit ng trangkaso, parang lalong mas masama sa pakiramdam. Ang mga virus kasi, like katulad na ito ni HMPV, is may mga tinatawag tayong variations. So, yung mga variations na yan, isipin natin yan na parang type 1, type 2, type 3, or variation 1, 2, or 3, na nagkakaroon kasi ng pagkakaiba-iba sa sequences niya, 'di ba? At ang nangyayari doon kasi dahil sa pagkakaiba ng sequences, hindi kaagad siya nakikilala ng katawan. So mas matagal tuloy bago maka-adapt yung katawan natin at gumaling yung katawan natin, or mas matagal bago manumbalik yung sigla. Kunyari, parang ibig sabihin mo, Doc, parang noong una, trinangkaso na, kunyari, trinangkaso na yung isang tao, pero ngayon, parang iba yung pagtanggap ng katawan nun sa pagtanggap niya ngayon nung another variation ng trangkaso. Kasi may ibang variant nga siya. So, yung mga viruses, magaling dyan eh. Magaling silang mag-disguise. Tipong tanggal lang sa salamin, naglagay lang ulit. Ang problema, hindi ganun kasi ka-high-tech yung katawan natin sa pag-detect nan kaagad. May konti lang iniba, biglang mamaya, hindi na kita kilala. Ganun na po kasi kagad yung nangyayari doon. Okay. So, kaya dapat talaga, sinasabi nila, patasin mo or palakasin mo talaga lalo yung immune system mo. Yes. Kasi kapag malakas ang immune system mo, para bang kunyari, pagkagising mo sa umaga, tama tulog mo, tama kain mo, pahinga mo, and lahat-lahat. Very sharp di ka na-stress sa maraming bagay. Yes, wala kang stress, may peace of mind ka, di ba po? Very sharp ang isip mo, kahit sa mga maliit na bagay, kahit nag-crossword ka, yun na kagad yung word, ganun gagad po yun, di ba? So, parang ganun din yung immune system kasi natin. Na, pag well-rested, tama yung nutrition, tama yung sustansya na natatanggap nito, mas mabilis din nila, or mas parang, parang alam ko na yung area na yan, pipigilan ko nang mangyari yan, di ba? So, ganun po yung nangyayari with their immune system. Oo. Kasi, Doc, di ba, ang tama ba ako? Ang tawag nga sa immune system is, ito yung doktor sa iyong sarili na binigyan ng Lord sa iyo. Yes. So, kung malakas yan, parang may panlaban na agad. Magagamot yan. Tama po. Yung sabi Sipera na agad yung sakit mo. Yung pinaka-first episode natin noon, ma'am, ang natatandaan ko, yung parang sabi ko nga, ito yung mga pulis ng ating katawan. Correct. Na tama din naman po na ito yung parang doktor ng mga katawan natin sa loob, no? So, nalalaban sa sakit. Nalalaban sa sakit. So, again, kailangan lang talaga natin mas maging prepared tayo. Rather na pumasok tong mga pathogen na to, na itong mga viruses na to sa katawan natin, kung pumasok man, at least ready yung ating katawan. Di ba nga po? Okay. So, Virus. basagin po natin yung word itself. Basagin. Babasagin natin para maintindihan natin yung word itself, or yung tawag sa human metapneumovirus. So, virus pa lang, we know that it's viral in nature. So, self-limiting. Pag sinabi natin self-limiting, usually around 1 to 2 weeks time bago nakaka-adapt yung katawan. Ibig sabihin, naghahanap yung katawan natin ng paraan paano niya ito mapupuksa. Pneumo, meaning sa baga, sa respiratory tract natin ito na matatama. Yung meta, yan yung medyo hindi natin masyadong kabisado. 'Di ba? Pero ang sabi nga nila, yung meta or the new meta. Ano ba yan? Yan yung parang FB meta na ba yan? medyo complex. So, diba? Yun nga, 'di ba? Human metapneumovirus. So, it's a complex type of pneumovirus ngayon na umiikot. So, technically speaking, etong si HMPV, ang pagkakaalala ko is parang aviary or parang siyang type of bird flu.
Pero please correct me if I'm wrong. Check pa tayo ulit. Let's research it let's research it on it more, 'di ba? So, pero alam natin ang tina-target sa kanya is the respiratory tract or particularly the lower respiratory tract. Kaya nga siya nag-lead to the pneumonia. Oo. Pero ang science ba niya, yung parang galing din sa pamilya ng trangkaso, parang Yes. ganon Usually naman po ganun eh. Pag sinabi kasi nating pneumonia, 'di ba? Ito yung pamamaga or nagkakaroon nga tayo ng problem or disease sa lungs natin. So ano bang usual na nakikita natin diyan? Namamaga yung baga, medyo nagpeplema ka, yun dyan kaakibat yung sipon, yung ubo, kasama na rin doon. Yung mga iba, nagkakaroon ng fever, kasama na din dyan. So, lahat, sabi ko nga, lahat ito kasi nagmamask sila eh. Kaya parang, paminsan iniisip ng iba, ay hindi, bacterial, ay hindi, viral yung illnesses, ay hindi, normal na trangkaso lang. Kaya, yun yung kailangan medyo ahead tayo yung sa mga ganung bagay po. Usually kasi, flu is just flu in general. Dahil nga, same yung mga symptoms, same yung mga signs niya, hindi masyado siyang tinitingnan dahil nga self-limiting. So, going back ako dun sa self-limiting portion na, pag sinabi natin self-limiting, eventually kasi, para ang tawag nga nila, nakakalakihan ng katawan mo or nagkaroon kasi ng adaptation yung katawan mo to it. So, hindi siya masyadong nagiging problema. Pero let's say for example, ano ba yung mga in history natin na nagkaroon ng malaking impact, lalo na dyan sa mga flus na yan or sa mga ganyang illnesses? Yung SARS. Kung natatandaan natin, yung avian flu, dati nun, around 2008, 2010 ata yun. The next thing na lumaki dyan would be yung coronavirus na very recently lang. So, etong mga novelty virus na to, yun yung tawag nila, yun pala yung tamang term. Yung mga novelty viruses na to, meron kasi silang distinct na nangyari or there's a distinct event in time na kaya naging ganun yung impact niya. 'Di ba? Na meron silang symptom or meron silang event na nangyari dyan. Kaya novelty viruses po sila. Yun yung or sila yung parang unang or parent virus nandun sa area na yan. Novelty virus yung sa area na yan. So, like for example, si corona, pag tinignan natin, nandiyan yung usual na signs and symptoms. Yes. Ubo, sipon, Lagnat. sakit huminga, lagnat. Pero biglang makikita mo merong loss of smell, loss of taste, di ba po? And then, nandiyan na nakikita natin yung pagsasarado ng mga airways, nagkakaroon ng problem. And then, doon natin nakikita eh. Tapos may classification pa. I think, yun, kung natatandaan na marami, yung meron Omicron, merong, may mga ganong mga... nung latter part, nung after nung... Yes, so, na-identify. Yung mga ganon naman na mga variants is, it really depends kung saan kasi, or pang ilan siya, or gaano siya ka-severe, kung saang area siya nakita. Din yung mga variants naman na tinatawag natin po doon. Ang nakita namin with Yerba Buena kasi ngayon. Ito yung isa sa mga isa sa mga ingredients ni Flavon Pro. It's great for recovery. Okay. Sabi nga nila, si Immune Advance, gagamitin mo bago ka magkasakit or para hindi ka magkasakit. Si Flavon Pro naman, gamitin mo habang nagre-recover ka sa sakit. Para lang malaman ng mga viewers sa atin. Yung pagbabalik alindog kasi yan or yung better or healthier lifestyle na gusto natin lahat ma-achieve. We achieve that kapag gumagawa tayo ng habits. Okay. Yung mga healthy habits kung tawagin nga natin, di ba? So, dapat ito is araw-araw we work on ourselves with it. Sabi nyo nga po kanina, which is part of building a good habit is araw-araw dinadagdagan mo yung mga good things na ginagawa mo every day. Okay. So, pwedeng, or siguro every week, wag naman siguro every day, baka mapagod ka. Okay. Maubos ka agad, hindi pa natatapos or nagsisimula pa lang. Opo, para di maumay, no? So, usually, paano ba natin yung ginagawa? Sabi nga nila, I think kung marami na nakapagbasa sa mga viewers natin, lalo na yung mga positive health self-books or self-help books, kung tawagin nga nila, na you build a habit after 21 days or after 1 month, diba? So, yung
habit na yan na ginagawa natin is dapat pinapractice mo nga talaga yan araw-araw. And you need to have a constant reminder. Yung mindfulness is kasama doon. Mindfulness. Yes, na parati nating iniisip or nilalagay natin siya sa priority natin na magawa natin yung mga task na yon sa pang-araw-araw natin. So, sabi nga nila, treat it like a game. 'Di ba? Yung mga sa mga ka-generation ko diyan pag naglalaro ng game, 'di ba, meron kang gagawin or if-finish mo na quest, parang ganon. So, pag na-achieve mo yun araw-araw, eventually it stacks up or nagko-compound or nag-a-add sila lahat-lahat ng synergistic or parang mga synergistic effect. Maganda ang epekto after that. So, paano ba natin yun sinisimulan? So, you start off something simple. 'Di ba? Like for you po, organizing. So, if kung organize ka on day 1, dinadagdagan mo every day, you tend to have that organized outlook, 'di ba, hanggang dulo. Like for example, sa akin siguro I started walking 10,000 steps per day. So, yung 10,000 steps per day na yun, last week, this week, dadagdagan ko, baka push-ups naman. Yung ganong bagay. So, dapat dinadagdagan natin. Dapat nagsistair-step or nagpo-progress tayo. Diba? Because with progression... Hindi papunta, hindi magiging 9,000. Ay, hindi naman po 9,000. Parang, hindi, nagawa ko na yung 10,000, pababa. No. Dapat constant pa rin tayo. Pwede sana, kahit 10,100. Yes. Basta may, parang may dinagdag tayo. Okay. May ginagawa tayo, something new every day. Okay. Kasi, something new every day. Yeah, something new every day. Learn something new every day, diba? Or do something new every day. Para kasi, pag nandun yung mindset natin na you want to try something new every day, hindi ka ngayon nakatenggal or hindi ka ngayon biglang mamaya nagdo-doom scrolling ka na sa cellphone mo, na tuloy-tuloy ka na lang na 1 oras na, diba? So, at least may ginawa kang kakaiba na makakapagpabuti lalo na ng health mo, lalo na din ng mindset mo. Yun. So, like for example, sa mga hindi masyadong magaling magbasa or hindi fond of reading, they can start. Hindi niya habit mag-read. They can start 1 page a day. Correct. Next thing you know it, tapos ka na sa isang libro. Diba? Correct. You do, magdagdag ka. Or like, let's say, for example, gusto mong maging magaling magluto. Try mo 1 beses, 1 araw. Try mo itlog luto lang muna iprito mo. Mahirap naman po yan kung puro itlog. Siyempre, palit-palitan naman natin in between. Tapos tomorrow naman, iba naman. Yes. Yeah. So, these are simple things, 'di ba? Na if you build the habit or if you do it every day, it becomes a habit. So, like for example, ako, gusto kong pumayat, then I'll try to do something. Try kong matulog ng mas maaga, try kong kumain ng mas maayos, 'di ba? And also magdagdag ako ng exercise, 'di ba? So, etong mga simple things na to na akala natin or that we take for granted is actually the things that helps our health become better. 'Di ba? Lalo na yung sa immune system natin, 'di ba? Like katulad kanina nung pag-usapan natin, if kung kulang nga yung sa mga katawan natin na yan na sa tulog natin, sustansya, lalo na sa nutrition pa ng katawan, 'di ba? It could lead to illnesses. Pero if kung we keep it at bay, yung triangle nga, balik tayo pa rin dun sa triangle. Pag nabalanse natin yung triangle ng host, agent, at saka environment, wala kang problem. Hindi ka magkakaroon ng mga illnesses sa katawan. Yun. So, usually kasi, kapag tayo ay nagpupuyat, dyan pumapasok yung midnight snacking. 'Di ba? Pag late at night nanonood ka or bored ang isip mo, usually kasi pag bored ang isip mo, maghahanap or magre-release ng hormones yung katawan na parang mas masarap na may gagawin or angunguyain ako ng gabi na to. Yes, yung mga chicha natin, 'di ba? Ang problema, yung mga chicha na yan, gusto pa natin yung maalat. Yes. Guilty. Ang problema pa nan, kapag naghanap ka ng maalat, susunod mo, soft drink, matamis. Diba? Correct, para balance. Yes. Tapos pag busog ka na, anong next ka? Tutulog ka na. Diba? So, ano nangyari? Hindi mo na-burn yung energy. So, puyat ka na, nag-extra kain ka pa, tapos hindi mo pa na-burn, tinulog mo lalo. Anong result? Ang result is, nagdagdag weight ka. Again, puyat ka, hindi ka na natulog ng tama, siguro nakatulugan mo habang nanonood ka ng bagong series sa cellphone mo, 'di ba?
Eh di, hindi pa maganda yung sleep mo. Baka mamaya nakatulog ka sa sofa, nakaganon ka na. Oo. 'Di ba? Naka-aksa ka pa ng kuryente. Ang dami, So, no? 'di ba? So, ang nangyayari kasi diyan is, sabi ko nga, yung mga ganung bagay, it's a habit na nakakasanayan natin, 'di ba? Sa pagkain, sa pagtulog, we take it for granted. Oo. Diba? So, yun, Doc, yung mga natural na practical way, no? Ng paano maging better you, healthy you. Yes. Kasi di ba akala natin, yung pag-enroll sa gym, Yes. doon lang tayo magkakaroon ng para magkakaroon tayo ng slim na katawan. Pero hindi. Sinabi mo nga, yun. Kasi mai-stop ka nga ng pagkain. At hindi lang yun, no? Ang dami pang nadagdag. Ang dami mong na-benefits dun di ba? Yes. Nagkaroon ka ng tamang tulog. Tamang tulog. Na-repair ng tama yung organs body mo. clock mo. Oo, Yes, oo. Kasi tama. nga, nagpahinga ka Di ba Yes. marirepair lang yung ating mga organs kapag When we nagpapahinga. rest, Oo. yes. At nakatipid pa, di ba? Ang laki yung tipid Oo, portion. nakatipid kasi nga hindi ka nag-midnight snack Yes. at pati yung kuryente mo natipid mo rin, Natipid ano? mo din. 'Di ba? Ang daming mga Benefits. magagandang benefits if you start something small. If you start something new about it. Or like for example, well sa Pilipinas medyo mahirap gawin kasi talagang traffic naman lahat. Yung pagko-commute or try mo maglakad ng onte. Nakatipid ka pa ng onte from stop 1 to stop 2. Pero syempre mainit kasi sa Pilipinas. Mahirap gawin at lalo na pag traffic. Pero yung mga ganung bagay, you add some steps, bigla ka lang tumayo in between your workday, naglakad-lakad ka lang dun sa ikot-paikot ng office, or let's say, for example, natulog ka na ng tama, natulog ka ng 11, gumising ka ng 6. Kagising mo sa umaga, uy, anong gagawin ko? Di linis ka bahay. Malinis pa yung bahay mo ngayon. Tapos kapag simula ka pa ng araw mo ng maaga. 'Di ba? So, yung ganung bagay, mas maganda siguro din yung outlook mo right after. 'Di ba? Kasi yung mindset mo, nag-iiba Nandyan yung new day na parating, and then you look forward to it. Ang problem kasi with building a habit, after some time, it gets repetitive. And then, habang it gets repetitive, nandun ka sa punto na, tutuloy ko pa ba? Nakaka-boring na Oo, parang oo. 'Di ba? Kasi hindi mo nakikita yung benefit, hindi mo nakikita yung changes. Pero if kung tinuloy-tuloy mo siya, 'di ba, tinapos mo yung 21 days, tinapos mo yung 30 days, you see the benefit na, uy, mas malakas ako, kaya ko mas maraming push-up. Uy, dati pag inabol ako ng aso, hapuna ako, nakagat pa ako. Ngayon, nakatakas ka na ng aso, 'di ba? Hindi ka pa hinapo. So, yung mga ganung bagay, sobrang ganda ng you just have to look forward kasi again, yung mga hirap, yung mga panahon na parang mahirap or dark, meron din naman panahon na maganda for you. Parang gulong nga lang po, 'di ba? Buhay metro. Actually, it goes hand in hand. Yes. Kailangan may disiplina ka para ma-build mo yung habit mo. Okay. So talagang pupersahin mo talaga yung sarili mo. Getting to that next level or getting to that point. Oo. No pain, no glory. Oo, tama ba? Yung 10 halamang gamot. Pero actually, hindi na siya 10 na lang ngayon. Marami na siya. Nadagdagan pa Yes, siya. pero ang mga kilala lang natin, and siguro mas magandang i-focus natin, yung mga kilala na. Pero again, eventually, katulad ni Yerba Buena, wala si Yerba Buena sa 10 halamang gamot. Pero dahil na-study na siya, 'di ba? Dahil nakita na natin na meron pala siyang bisa, effective talaga siya, 'di ba? So ngayon ginagamit na natin siya sa mga food supplement. And nakita kasi natin talaga na very very effective talaga po yung Yerba Buena. After ng one session mo, aray, sakit na ng katawan ko. Ayoko na. Oo, yes. Pero dapat hindi. Dapat konti-konti. i-pursue mo pa talaga. Ituloy-tuloy mo. Sabi nga, di ba nga sabi, no pain, no glory. No pain, no gain. Pero, again, pwede naman kasing no pain naman talaga. Oo. Kung wag mong bibiglain, konti-konti lang. Oo. Basta, ang importante doon, yung sinasabi mo nga, Doc, na merong parang pagbabago, Yes. Kung talaga hindi niyo po nakaya yung 10,000 steps daily.
Kundi, pwede naman kahit 300 man lang, pero kinabukasan, dagdagan mo ng 50. Parang gano'n, huwag pilitin. Basta, Yes. oo, palaging may gagawin tayong Yes, try, pagbabago. 'di ba? Oo, oo. Ano, sabi nga nila, you don't fail if you try. Even if you fail while you were doing it, it's still a success. Yun pa Yes. rin yan eh. Kasi you learn from that experience. You fail only kapag hindi mo trinay or hindi mo sinimulan. Yun lang. So, sa mga nanonood sa atin, again, wag tayo masyadong mabahala sa mga nababasa natin or sa mga nakikita natin sa internet ngayon, no? So, mag-research tayo ng mabuti, alamin natin yung mga bagay na ating mga binabasa para hindi tayo masyadong nangangamba. At again, marami na tayong mga napagdaan ng same na mga illnesses na kailangan nating tandaan na dapat palakasin natin ang ating katawan. Tamang tulog, nutrisyon, sustansya, at paggamit ng mga food supplements tulad ng Immune Advance at saka Flavon Pro. Pwede natin yan gamitin, no? At saka sa pagsimula natin ng bagong taon, kailangan talaga pinagpaplanuhan natin yan. So, start something new and try something new. At least, mapupunta tayo sa successful path kapag ganun. Yan pa.